Hindi kilalang personal ni VP Sara si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relationship. So, imposible yung pinaparatang ni Ramil Madriaga sa kanya na inutusan daw siya na mag-deliver ng cash na including confidential funds daw at hindi rin totoo na binuo niya yung grupong Isip Pilipinas, yung Inday Sara. Sabi niya, Inday Sara is my president Pilipinas. Hindi rin po totoo yan. Walang katuturan yung affidavit niya at hindi dapat paniwalaan. Hindi na pwedeng palagpasin, kailangan ng panagutin tong si Madriaga at kung matutuklasan natin kung sino yung mga taong nasa likod niya, pati sila. Opo, kahapon ay may inihain pong reklamo kayo laban, kasama nga si Vice President Sara Duterte laban dito kay Ramil Madriaga. Bigyan niyo lang po kami ng short info, background po nito, attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Itong perjury complaint na final ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ito ay nanggagaling dun sa affidavit ni Ramil Madriaga na in-execute niya noong November 29, 2025 at ipinakalat noong December 2025. Ang sinasabi ni Ramil Madriaga dito ay basically sinasabi niya na bagman daw siya ni Vice President Sara Duterte at nagdi-deliver daw siya di umano ng kung ano-anong mga vehicles, mga sasakyan na merong mga malalaking pera para sa kung sino-sinong personalidad. Tapos sinabi niya rin dito sa affidavit para patunayan yung credibility niya na naging miyembro siya ng PSG, meron siyang formal assignment sa PSG at naging tao siya ni Pangulong Duterte. Tao din daw siya ni VP Sara mula pa nung mayor siya sa Davao City. Tapos siya din daw ang nagbuo ng Vice Presidential Protection and Security Group na noon ay binuo para protektahan si VP Sara at iba pa. Opo. So malinaw, attorney, na walang koneksyon o itong si Vice President Sara Duterte sa taong itong si Ramil Madriaga. Yes, pinapatunayan ng complaint affidavit ni Vice President Sara na kailanman ay hindi naging empleyado o kahit anumang koneksyon nito dun sa mga opisina ni VP Sara mula sa Davao City Mayor's Office or local government, sa Office of the Vice President, sa Department of Education, pati na rin sa VP SPG at pati na rin sa PSG dahil sinabi niyang miyembro siya ng PSG sa panahon ni Pangulong Duterte. So hindi sila magkakilala. Hindi kilalang personal ni VP Sara si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relationship. So, imposible yung pinaparatang ni Ramil Madriaga sa kanya na inutusan daw siya na mag-deliver ng cash na including confidential funds daw at hindi rin totoo na binuo niya yung grupong Isip Pilipinas, yung Inday Sara. Sabi niya, Inday Sara is my president Pilipinas. Hindi rin po totoo yan. Opo. Attorney, sa pananaw po ninyo, paano po ito nakakaapekto itong mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa reputasyon po ng Vice Presidente? Hindi naman yun ang mahalaga sa pangalawang Pangulo. Dahil nga alam niya yung totoo at alam niya na ang karamihan sa Pilipino ay hindi naman naniniwala sa mga paratang ni Ramil Madriaga. Kaya nag-file si VP Sara ay dahil ginagamit ito sa impeachment na basehan para ipausad ang impeachment at yung ibang mga kongresista nga sinasabi na smoking gun ito
Pero ang totoo ay walang katuturan yung affidavit niya at hindi dapat paniwalaan. So, kailangan ng seryosohin ito dahil nga kasama na siya sa impeachment at syempre ang impeachment kasi is isang proseso kung saan pwedeng tanggalan ng kapangyarihan ng isang duly elected official of government. So ngayong nakakaapekto na siya sa will of the people, kailangan ng seryosohin to. Hindi na pwedeng palagpasin, kailangan ng panagutin tong si Madriaga at kung matutuklasan natin kung sino yung mga taong nasa likod niya, pati sila. Opo. Hindi ho ba si Ramil Madriaga ay kasalukuyang nakakulong attorney at paano naman po makakaapekto itong panibagong kaso kung sakali mang madesisyonan ng korte? Totoo yun, nakakulong ngayon si Ramil Madriaga for a kidnapping charge. Yun ang ating impormasyon na nakalap. Ito namang final natin ay nasa prosecutor level pa lamang. Kung mahatulan siya dito ng guilty, mananatili siya sa kulungan. Opo, at Siyempre din, Jade, mababasag yung credibility niya. Maipapakita natin sa taong bayan na walang saysay yung pinagsasabi niya, walang katotohanan doon sa mga paratang niya laban kay VP Sara at ma-expose din yung mga nagtutulak ng impeachment na politically motivated lang talaga dahil nagtiwala sila or nag-rely sila sa isang testimonyang walang katuturan. opo. Yung kaso bang kidnapping niya, convicted na ho ba siya o kasalukuyang pang dinidinig din ang kaso po niya? Currently pending. Opo. Meron siyang naunang kidnapping for ransom conviction. Matagal na yon, kaya lang na-acquit siya sa Supreme Court noong 2003. So nakulong siya before 2003 pero napalaya siya because na-acquit siya ng Supreme Court. Tapos noong 2023 naman, inaresto siya ulit for a new kidnapping charge. Opo. Itong si Ramil Madriaga po, attorney, yung kanyang affidavit ay ginamit din nga sa impeachment. Sa tingin po ninyo ay gaano kabigat itong naging testimonya, affidavit po niya na ginagamit po ngayon dyan po sa House of Representatives. Kung hindi ako nagkakamali, isa po yan sa mga naging dahilan ata kung bakit itinuring na may substance, may formal substance itong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Kamara. Mukhang gano'n na nga. And kung natatandaan nyo, ang posisyon ng National Unity Party noon, I think just last week was they're not inclined to support the impeachment unless there's new evidence. So ang sinagot naman ng ibang mga kongresista, ito yung new evidence namin, si Ramil Madriaga. Pero at yun ang common denominator ng lahat ng impeachment complaint na final versus VP Sara, pero napapatunayan nga ng complaint affidavit ni VP Sara na kasinungalingan lahat ito. Po, bago ko pasok kay partner Admar Attorney, sa tingin po ninyo, maaari po itong gamitin ng ilang kongresista siguro doon sa Kamara para maipabatid po sa kanila kung ano talaga, kung sino ba talaga itong si Ramil Madriaga bago sila magdesisyon doon sa impeachment complaint nga ni Vice President Sara Duterte. Oo, pero hindi naman dahil nag-file kami ng perjury complaint, but dahil itong mga sinasabi ni VP Sara at ng mga testigo niya dito sa complaint affidavit, sasabihin din yan ni VP Sara in her defense sa impeachment. So lalabas din yan. Lalabas din yan sa impeachment mula sa kampo ni VP Sara.